Alam mo, ang daming... Ngayong eleksyon na eh. Oo. Alala na eh. Mainit na mainit Pare, na iba-iba no? mga tumatakbo ngayon. May artista, dating artista. Dampogi. Meron, ano ba to? Networking. Networker. Influencer. Influencer. Blogger. Diba? Oo. Meron doktora, di ba? May doktora. Oo. Dating Oo. health, personnel. Yes. So, iba-ibang personality nito mga to eh. Kaya, si Maki kasi, Cavite ka eh. Oo, Cavite ako eh. Ako, saan ako? Ano ka eh? Ano? Kay Joy Belmonte. Oh, QC ako, QC. Batang QC. Batang QC. Batang QC. Pero pag-usapan natin yung Batang Maynila. Yeah. Pero pare, Ito balit. diba? Mainit na mainit nga na Ano balita pinag-uusapan. Kumbaga parang, ito mainit na mainit talaga sila sa social media. Yung bangayan ng Isko Moreno at saka ni Sam Bersosa. Si Sam. Oo. Pare, punta muna tayo. Sige. Kumbaga parang, di ba taga Maynila ka din? Oo. Boundary ng Boundary. Maynila. May QC ako, tsaka meron akong Blooming Treat. Yaman mo naman pala. Dalawa pala tirahan mo eh. Kasi doon ako nakikitulog, doon ako sa kabila naman nakikikain. So ito nga, kumbaga parang naiingayan na ang mga Manileño sa bangayan ni Sam Bersosa at saka ni Isko Moreno. Pero, ang sinasabi nga dito ng mga mamaya, paano mamumuno yung dalawang to kung ganyan yung estilo na ginagawa? Pare ako, kay Isko. Diba? Wala eh. Oo. Pare siya rin si Isko na ganyan. Oo, di ba? Kaya umaangat medyo si Isko dahil nga sa mga ganyan. Pero, ang nangyayari kasi ngayon, kumbaga parang yung mga sinasabi ni Isko, kabulaanan na. Ayon ganun? kay Sam Bersosa. Bakit ano bang ano? Sige, marami akong Kumbaga parang, ito, based on, sasagutan nilang dalawa. Oo. Kumbaga parang noong nagkaroon ng pandemya, wala naman daw na itulong si Sam Bersosa sa kanya. Ang problema lang, etong sige, si ito muna Sam, tayo, si Sam Bersosa ay naglabas ng mga video na kasama din si Isko at yung mga donation ni Sam Bersosa sa mga Manileño. Sablay. Hindi, pero baka naman hindi naman sa kinakampi ako si Isko, ha? Hindi naman Kasi, nung pandemic, naalala mo ba? Panay rin kiyaw-kiyaw ng kiyaw-kiyaw si Isko nun. Di ba? Yung nagpapaliwanag siya lagi. Lagi niya binamalan si PRRD nung panahon ng pandemya. Naalala mo? Oo, nawala daw na itulong. Wala raw na itulong. Tapos nagkagulo pa ron. Nung panahon ng pandemya, nagkagulo. Sa QC, maayos yung yung pila yata yun nung vaccine. Parang nagkagulo. Ayuda yata o vaccine? Vaccine, pagkakalam ko vaccine. Kasi yung nagkagulo-gulo? Noong walang vaccine ng Maynila, nag-franchise ata o bumili ata si Mayor Isko. Yun yung pagkakalam ko Tapos? Yun nga, kumbaga parang naging topic din ng mga Manileño, yung mga ginagawa ni Mayor Isko at saka ni Sam Bersosa. Talagang yan man to young man. Pero, sa palagay mo? Etong si Doktora Hani Lacuna ay simple na wala din nakikisali yan. Hindi nakikisali. Kasi hindi naman taklesa yan eh. Diba? Hindi taklesa si Doktora. Si Doktora ay si Mayora Hani. Gumagalaw siya, tumutulong sa ating mga kababayan dyan sa Maynila. Napansin ko nga meron mga nakikita ko sa mga Facebook na meron siyang ang tawag nito? Yung on the go na City Hall. Parang nandun na lahat. Kumbaga parang one-stop shop. One-stop shop po. Kumbaga parang ito kumbaga parang napakagaling ni Mayora Hani Lacuna dahil nga kumbaga parang na-systemize niya yung one-stop shop. Kumbaga parang hindi na mahihirapan yung mga Manileño na pumunta sa ganito, sa ganyan, sa ganon. Kay PRRD diba? style no? Yun yung maganda ron. At ang kinagandahan dito, hindi siya nakikisawsaw sa away ng dalawang hindi naman mayor. Siguro parang yun yung gustong hinahanap ng mga Manileño
Ba't si Honey, hindi man lang kaya Oo. mag-away? Hindi, so alam mo, napansin ko lang kay Mayor Hani Ito naman kasi nakasama ko siya noong Chinese New Year. Ah. Yung Chinese New Year. Alam mo yung Tulog na naman ako noon, hindi Oo. na naman ako kasama, wala na naman ako sa eksena. ginanap yan dyan sa sa Tulay, yung sa bridge. Kasama ko niyan. Sa Binondo? Oo, sa Binondo. Oo. Tapos nakasama ko pa yan sa dinner doon sa 1919 restaurant. Kasi doon sila pumunta. Oo. Kasi ang nangyari nung pumunta ako doon sa 1919 restaurant, Oo. sabay dating naman ni Mayor Hani. Alam mo yung napansin ko hindi kami magkakasama. Kumbaga parang they invite ng mga Chinese natin, ng mga Community. Chinese community na friend. Oh. Ang bait. Talagang Kumbaga alam mo yung simpleng tao na kumbaga parang kung makayakap, kung makabeso-beso. Alam mo yun, siyempre di ba kung for example sa iba, napapansin ko lang naman, lalo na sa mga congresswoman, Oh. di ba? So pinipili, I mean hindi naman sa baka ganun lang yung pagkakaano ko. Pero yung iba kasi, ito kasi kay Mayor Hani, kahit hindi niya kilala, ay beso-beso. Talagang PR Oo, Public kumbaga relation. parang alam mo yung pakiramdam ng ito parang Hindi hindi kayo mayor ni-snub. to. Oo. Hindi mayor to. Parang ganyan. Hindi, Yung bakit sila? Ano natin? Nung nakaraan galing ako ganun din ginawa na. Ito yung fairness naman, to be fair. Si Isko hawak ko yung camera ko, hindi ko naman sila kinakausap di ba? Nasa harapan ko siya, ginanon ako. Huy, Ginulat ka ba? Nagulat ako ginulat ako Nagulat naman ako. Uy, napaganda na ako. So yun, Pero pero... hindi ka nag-selfie, no? Hindi ka nagpa-selfie. Ay, hindi ako masyadong nagpapaselfie kasi alam mo naman, Mahirap na. Hindi, pag nagka-selfie kami, gwapo yun. Ako hindi ka gwapo, di lugi tayo, di ba? Oo. Sa picture. Pero ito nga, balikan natin yung kay Away Sam nila, away Versosa nila. at saka kay Oo. Kumbaga parang hinihingian kasi ng resibo ni Mayor Isko si Sam Versosa. Ganun? Kaya inilabas ni Sam Versosa yung mga video na pagtulong niya sa mga Manileño. Kumbaga parang ayaw magpatalo ni Sam Versosa kasi nga ito naman yung corruption, yung gento, yung ganyan. Medyo kumbaga parang below the belt na yung mga sinasabi ni Isko dahil nga talaga namang tumulong siya. 'Di ba? Talaga namang tumulong siya. Pero ang nangyayari nga dito, ang isip ng mga Manileño, kung etong dalawa ganyan yung ginagawa sa Maynila, puro bangayan. 'Di ba? Siyempre, How much election more kung nakaupo pa yan? Baka maggantihan pa. 'Di ba? Hindi, isa lang naman uupo. Kaya kung ako sa mga Manileño, piliin nyo na siyempre yung mga tahimik lang na pwedeng magtrabaho at yung politiko na hindi naman makikipag-away sa di ba? Yun yung... Hindi, actually yan Pero tatlo lang sila Pagkakalam ko tatlo lang sila na tumatakbo. Lima ata. Lima ba? Meron pang iba na... And Nuisa na yung dalawang Hindi, yun. hindi naman. Pero, sila yung nangingibabaw. Oo. Pero medyo ako, pagdating kay sa akin meron nga akong post nag-react pa si Jam Magno, nag-comment Sabi. na, di ba? Sabi ko, di naman, networker So, alam mo na, okay lang kahit hindi siya manalo, di ba? Ngayon. At least Hindi, asa kasi Sam, kahit hindi manalo yan, may pera na yan Kayang-kaya niya tumulong sa mga Manileño Oo Pero nga. kung ako yung tatanungin, dapat si Sam, muna counselor Councilor ng Maynila. Nag-independent counselor muna Oo, tama. So kung independent counselor ka, Hindi, congressman na kasi siya step by step Congressman na kasi siya yun nga yun. Kumbaga parang congressman. Bababa siya ng councilor. Tubaba. Pero nasa kanya naman yan. Yun nga lang, sayang yung pagiging congressman niya. Sana man lang, pinagpatuloy niya na lang. Kasi nakikita natin na pang national yung niya, yung datingan niya Nagtataka ako, meron din akong video na nakita sa kanya. Nasabing parang pinaririgan niya yata si Isko, parang gano'n na, wala naman na itulong sa yung pandemic. Pero parang may tigpa 500 pesos na ayuda.
Kay Sam, Nung pandemic din ata. namigay siya. Parang hindi naman ko, hindi siya namigay, parang Okay. sinabi niya, hindi naman sa inyo yan hindi naman ano. At saka parang yung utang, parang may utang ata. Ha? Yung panahon nung, Yung pandemic, hindi, yung mga utang yata, issue ni Isko. maraming ang usap-usapin na ganyan ang galawan ng dalawa. So, bangayan. Pero dapat siguro isipin din nila yung kapakanan ng mga Manileño, No. 'di ba? Kaso lang itong dalawa personalan. Ano kaya plataforma ni Sam? Tingnan natin kasi sa March 11 naman mag-start 'yan. March 11. Sabi, Ang campaign ng local is March 11. So titingnan natin kung ano yung talagang kung ano yung ibubuga nila. Kasi kailangan talaga sa isang politiko may plataforma ka. Kung ano Kasi yung kung ano. wala lagot ka. Parang si Jacket. Oo. Hindi Jacket yan. Di ba? Saka nyo na ako pag-isipin pag nandun na ako. Ang Alam mo yan? problema kasi, Oo. iba yung campaign ngayon na nakakagamit ka ng pera at iba rin yung campaign sa March 11 na hindi ka na makakagamit ng pera kasi bantay ka na ng COMELEC. Oo. Di ba? Parang ano lumalabas. So ngayon, pwede ka pang mamigay ng kung ano-ano. Mamigay ng ganito, Pwede pa, mamigay no? ng ganito, pwede pa yan. Pero pag nangampanya ka na, bawal na yan. Kasi babantayan ka Flying ng COMELEC. voters yan. Yes, babantayan ka ng COMELEC. Babantayan Vote ka buying rin. pala, vote buying. Oo. May mga flying voters Babantayan ka rin ng kalaban mo. Oo. Diba? Kumbaga, dyan na lang kayo magkakataluhan sa kung bibili ka ng boto o hindi. Pero kanya-kanyang diskarte na yan. Malamang, siyempre. Ang diskarte ni Isko at Sam. Pero Sam, dahil pera Sam no? siguro nakikita naman yan ng mga Manileño siguro na Front row yan, diba? front row Kung sino yung kung sino talaga yung kailangan na makaupo. Diba? Pero ako kung ako pipapiliin sa tatlo, honey ako. Honey ako. Matamis yun, honey. Oo. Matamis na, di ba? Honey. Hindi, kasi kumbaga parang gusto kong makita na si Honey ipagpatuloy niya yung nasimulan niya ngayon. Kasi 3 taon pa lang eh. So meron pa siyang 6 years. Sabihin, ibig mo sabihin, bitin nyo kasi 3 years. Kasi nakukulangan pa sila. Kaya ito nga sa mga Manileño. Pero, gumagawa. So maganda na i-continue na lang ni Mayor Lacuna yung kanyang mga programa at saka proyekto sa mga Manileño. Di ba? Kasi laking bagay din na naumpisahan ni Mayor Honey yung ganon na pagtulong sa mga Manileño. And tingnan natin, pero nasa pa rin yan nasa kamay pa rin ng Manileño yan kung sino talaga yung iboboto nila. Di ba? Pero ito nga yung bangayang Isko Moreno at saka Sam Versosa ay talagang mainit na mainit. Siguro lalong pa yan. Ano sa tingin mo? Di ba? Dahil lalo pang uusok yan, lalo pang mag-a-up yan. Nakakatawa siguro suway pa yan. Pagka, di ba, merong assembly kila Isko. Tangina, abangan mo yung tira ni Isko. Tapos doon kay Sam. Sa isa, di ba? Kumbaga, wala pa sa entablado eh. Kumbaga sa social media pa. Puntahan ko kaya yun. Video ko kaya yun. Pero pagkakaalam ko kay Isko, bumabanat na siya sa mga live. Bumabanat na siya. Pero hindi niya mabanatan si Mayor Honey. Alam mo kung bakit? Meron niya, parang meron. Hindi, merong pasareng eh. Pero hindi niya madiinan. Kasi alam naman natin kung saan ang galing si Isko. Sa pamilya Lacuna din. Kaya malaki ang malaki ang paggalang niyan sa pamilya nila ni Mayor Honey. Alam mo naman kung bakit siya naging politiko, di ba? Doon lang alam mo naman kung paano siya lumapit noon kay Honey para maging mayor siya. And noong tumakbo siya ng presidente, may marami din akong alam na kahit papaano mga chismis-chismisan doon sa Maynila. Pero hindi ko na tatalakayin yung mga pagbenta ng Divisoria. Wala. Pero naman, dami namang article doon. So nasa article yan, alam naman talaga ng mga Manileño at saka mga nasa Divisoria. Si Boy Benta raw siya eh. Kung sino talaga yung nagbenta or yung ibang property ng Maynila.
So, kung ganyan, kumbaga parang sinasabi nga ng iba, kung si Mayor Isko pa rin, ako po, baka yung Maynila wala na. Tingnan natin kung ano mangyayari. How about si Sam? Oo, si Sam Bersosa naman okay yan eh. Kasi Swerte sa buhay si Sam eh, no? Oo, hindi pa natin kasi nakikita yung performance niya eh. Oo. Kasi nga, party list eh, di ba? So, malawak yung party list, malawak yung ginagalawan niya. Kasi dito, kung Maynila lang ang pinag-uusapan at pagbibigay, madaling-madali kay Sam Bersosa yan. Kasi may pera yan. Di ba namimigay nga ng pangkabuhayang package yan? Parang sisiw na sisiw, di ba? Pero swerte sa buhay. Mantaki mo, naging jowa niya si Oo. Rian, di ba? Di ba? Si Rian Ramos. Swerte ni Ungas eh. Oo, alam mo naman kung pag may pera ka syempre naman, di ba? Saka may itsura naman si Idol Sam. Oo. Alam mo nung nasa front row yan, idol ko yan kasi dati, munti ka row, na ako mag front row. Munti ka madali Nabigyan lang ako ng mga sabon at mga product na front row. Pero yung invest, muntik na rin ako mag-invest. Si kaibigan natin yun. Sila Mark, yung guest ko dati sa Palipas Oras sa podcast ko, si Mark Anthony Cruz. Ayun, front row rin yun. Oo. Kaibigan natin, long time si Mark. Before pandemic pa ata yun. So, yun. Bukod doon, utol, na Batang Maynila rin daw si di ba? Si Sam. Parang so, pareho. Parang pareho sila ni Oo. So Pareho sila. new breed lang siguro si Sam ang dating, pero parang pareho lang sila ni Isko na Yes. Batang Maynila, di ba? Batang Manileño. Pare-pareho naman Manileño eh. Si Mayor Hani rin is Manileña. Oh. So, at saka kilala ang mga magulang ni Lacuna sa Maynila. Kasi dati pang nagsiservisyo ang mga Lacuna. So, para silang mga Belmonte na Oo. Sinauna na rin, no? Sinaunang mga politiko na talagang may napatunayan na sa lungsod nila. Alam mo naman, ang kabisera ng Pilipinas is Manila. Diba? Dati tapos naging QC, binalik ng Manila. Nahahanay yan sa mga talagang kilala na pamilya dyan sa Maynila. So, yun. Sana, sa tingin mo, pare, magkakais pa kaya? Baka magkakais to, ano lang to siguro yung dahil sa eleksyon, pero dahil sa eleksyon magkikita lang naman niya si Sam tsaka si Pero naman ganito yan. Pero nakita ko si Sam para pipikunin May nakita ko live ni Sam, hinahamon hahanapin daw niya yung kung sino yung nag-comment na napikon. Oo. Yung sa Sam Bersosa. Hindi, ito ang kagandahan doon. Ang mga nagre-react kasi, mga Manileño. Pero pagdating yan sa isang upuan at nagsama-sama sa gathering yan, magkakasundo yan. Ikaw, kabisado mo yung mga ganyan. Alam mo naman, di ba? Kumbaga parang tayong mga followers, tayong mga fans, nag-aaway-aaway sa mga ganyan mga bagay. Pero pagdating ng mga iba, like yung mga senators, congressmen, nagkakausap yan sa mga isang table eh. So nagkakaroon yan ng kuro-kuro at nagkakaroon sila ng kasunduan. Kasi ganito kasi yan, brother, sa Senado, kapag gumawa ako ng batas, kailangan kung ako ang author, may co-author. So ibig sabihin, hindi kita kaaway kapag naging co-author ka. And then, kukuha ka pa rin ng isang senador para yung mga batas na ginawa mo maging matibay. Diba? Kaya, ito lang, sa campaign lang, siguro magkakaaway. Pero pagdating dyan, nagkaroon ng session yan, mga ganito, mga ganyan. Wala na yan. Magsalita ka ng di maganda sa kalaban mo. Tapos, magkikita kayo. Yes. Diba? Yun yung totoo. Sa ating kasi yung mga kababayan, sa ating mga normal na, hindi naman politiko, man, di ba pag nagsalita ka na sa kapwa mo, parang nang hindi maganda salita, parang nakakaya naman magkita pa kayo. Tama. Parang balibala lang yun, di ba? Kumbaga,
tingnan natin, kumbaga parang tayo naman kumbaga parang nag-tough issues lang yung kay Sam Versosa at saka kay Isko Moreno, kaya tinalakay natin dito. Pero hindi, kumbaga parang may kanya-kanyang choice naman tayo. Ako kasi kay Hani. Kumbaga siya yung nagustuhan ko talaga na mamuno sa Maynila. Ewan ko sa'yo kung sino yung choice mo. Yung choice ko hindi si Sam. Hindi ko choice. Doon naman sasabi ko, hindi si Sam. Si Isko Kasi- or si Hani. Reader. Pero ako talaga diretsahan kay Hani. Kasi nakita ko talaga yung pagtulong niya sa mga Manileño. Talagang hindi naman napabayaan. Kumbaga nagkaroon lang siya sa issue sa basura. Pero ang system pala nun, yung contractor ang may mali. Parang nabitin. Oo, kumbaga parang sabotahe ba? Kasi Ang sabi ha. Oo, Sabotahe. Sabotahe. Daw. Pero ngayon, inaayos naman. Di ba? Kung yung contractor lumabag talaga sa kasunduan or may something siyang ginawa, syempre, ang nangyari niyan, hindi niya talaga may hakutan ng basura. Kasi hindi nga kumbaga parang hindi nga maayos yung contract nila doon sa sa lungsod ng Maynila, sa pamahalaang lungsod ng Maynila. Ngayon ata maayos na. Kumbaga parang yun lang naman yung pinupukol ni Isko Moreno, yung basura. Pero napakaliit na bagay yun kung tutuusin nyo lang mga Manileño. May alam din akong ganyan ng Maliit lang na na problema. Kumbaga parang ipagpapalit mo sa isang Naayos naman yan. politiko, sa isang naman politiko na alam nyo na yung karanasan at kung alam nyo na yung ginawa niya. Di ba? Kumbaga parang nasaan na yung pangako mo na ayusin mo. Kung sa 3 taon pa lang iniwan mo na yung Manila. Yun lang naman yung sa akin Yun lang naman yung sa akin. Yun lang naman yung opinion ko. Okay. So, yun. So yan, magpapasalamat lang po kami sa aming mga subscribers Sa mga nanonood. na nanonood po, at lalo na doon sa ating mga OFW na mga kaibigan. Yung mga hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe. Wag na kayo mag-like, wag na kayo mag-share. Subscribe na lang kahit po. wala namang pakulay, mga sinasabi na po, wag na. Subscribe na kayo, magkwento-kwentuhan na tayo dito. Ayos na yun. Okay, anyways, ako po ang ligyan si Tapiro. At ito po si Mare Atencio. At kayo ay ito nasa ay B4D.